Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa buong buwan ng July 2024? Collective reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo ang reading na to na gagawin ko, pwede rin itong mag-resonate sa someone na kakilala nyo. So, pwedeng sa puso nyo, kapatid, anak, magulang, kamag-anak, kaibigan, etc. Magsimula na tayo. So, may tao tayo dito. 20 to 39 years old. Wala pa tong 40. So again, 20 to 39 years old. Ano to? Maganda kung dagdagan natin. Oh, may tao na tayo. Ito, 40 na to. 40 to 59. May tao ulit? Ano yun? Ito hindi pa senior. Mga 40 to 59 years old. Ano ito? Love triangle na ba to? O anak lang niya to? Pero lalaki to eh. Ito, walang gender. Hindi ko sure kung anong gender nito, pero lalaki. May lalaki tayo. Ito, biyuda. Ay, biyudo. I-describe ko, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, pwede itong biyudo, ex-husband, single. Ito, cups. Isa lang meaning. Nagkaiba lang ng edad. In a relationship, walang anak. So, ano to? Pero kung ito, gumagawa kasi ako ng sarili kong meaning para hindi ako malito. Ganito eh. Ito, sabihin nating single siya. Pwede rin separated. Kasal pero separated. Pwede rin. Pero kung single siya, pwede rin may anak na to. Pero single. Kung ex-husband man. Pero to, ex-husband na walang anak. Pag tumagilid siyang ganun, sa pananaw ko lang, kasi nga, nahihirapan ako eh. Kailangan ko maglagay ng mga meaning para hindi ako malito. Sarili kong meaning. So, kung ex-husband man to, walang anak. So, pwede rin siyang single, walang anak.
Regardless kung kasal o hindi, basta single siya ngayon. Ay, sakit ng ulo ko. So, inisip ko, cheating ba to o unrequited love? Pero single naman to. Kasi ito in a relationship, pero bagets pa. Hindi naman siya in a relationship dito. Ito in a relationship din. Pero hindi sila connected dito. Hindi sila in a relationship. Kasi magkakaiba sila ng suit. Ay, ano ba to? So, ang dating sa akin, itong si single na walang anak, may nililigawan siya o may dumating sa buhay niya. Marami, hindi lang isa. Pero in relationship din sila sa iba. 'Di ba? Ang sakit ng ulo ko. Well, kasi medyo komplikado yung sitwasyon dito dahil itong lalaki, napasok siya sa third party kung saan pare-pares silang in a relationship. Ang sakit ng ulo ko. In a relationship sa iba. 'Di ba ang pogi naman niya? Para magkandara pa tong dalawa sa kanya. Pero in a relationship sila sa iba. Wala. Itong si in a relationship sa iba. 20 to 39 years old. Ito yung energy niya. Okay? So, ang dating feeling niya, akala niya ito yung dream come true niya, pero baliktad pala yung wish card natin. Naging nightmare. Aha. Sa bagay, in a relationship siya sa iba. Ganun pa siya ng iba. Matol pa siya dito. Pero akala niya nga, ito yung wish come true niya. Pero bumaliktad. So, naging clear na sa kanya na pinapaasa lang siya nito. Hindi siya committed sa dalawang to eh. Kasi swords. So, clear na sa kanya, clear na sa kanya na hindi ito ang dream come true niya kasi bumaliktad, di ba? Kasi yung connection pala nila ay prone sa clashing, discord, hindi sila compatible, lagi sila nag-aaway. So, dito naman tayo sa case na to. So, itong si lalaki naman,
nasa process na siya ng pag-move on. Ah, hirap naman ito. Ano ang dating sa akin, wala siyang gustong patusin sa dalawa. Alam niya rin kasi sa sarili niya na in a relationship sa iba tong dalawang to. So, para bang nag-enjoy lang siya sa kung anong lumalapit sa kanya. Pero wala siyang balak patusin ang alinman sa dalawang to. So, kung dumating sila sa buhay niya at willing sila na hindi siya mag-commit, edi mag-stay siya. Ewan ko anong nangyari sa past. Pero nasa process na siya ng pag-let go. Ano kaya yun? Ah, so ito yung ex-wife niya. May anak sila nito. Nasa process na siya sa pag-move on dito, pero grabe din yung pinalit niya, dalawa agad. Nasakit ang ulo ko. Nakalimutan niya na tong babaeng to. So, ganito yung asawa niya talaga. May anak sila. Hindi niya na rin mahal to dahil bumaliktad eh. Oh, kaya gusto niyang kalimutan kasi baliktad. Tingin niya hindi siya naging loyal sa kanya, kaya kinakalimutan na niya. Hindi naging loyal, mapera, mukhang pera, piniperahan lang siya. Masama ugali. O masyadong controlling, laging nagsiselos. Ewan ko, yun yung pinakalimutan niya, tong babaeng to. Natingin niya hindi naman siya minahal. Hindi naging loyal. So yan, kinakalimutan niya na yan. Ito talaga yung original niya. So sa madaling salita, kasal pala sila. Pero break na. Separated. So ito ng mga energy nitong bagets. Na in a relationship sa iba, teenager, grabe din. Ano nangyayari? Well, nung nakilala nitong batang to, itong lalaking to, nagulo yung relasyon nila oh. Parang nasa point na malapit na sila mag-break dahil sa kanya. Ang hindi niya alam, wala naman to balak patusin ang alin sa kanilang dalawa. Hindi ko nga alam kung kilala ba nito ito. At alam ba niya na dalawa sila? Hindi ko masabi. Pero ang alam ko lang, dalawa yung nagkakagusto sa kanya. Ito, si middle adult at si young adult. So middle adult, 20 to 39 years old. Ito, teenager, adolescent. Ay, hindi pala young adult. Ito pala si young adult. Middle adult yung queen, king. Ito yung middle adult. Ito si adolescent. Young adult, middle adult, late adult yung senior. Ito adolescent. So, teenager lang to. Nasa bingit na ng paghihiwalay. Kakagulo sila ngayon. Dahil lang sa lalaking to. Di niya alam eh. Di naman
seryoso to dito. At di niya alam siguro na may isa pa to. Ano ba yan? Ang sakit ng ulo ko. So, ang daming tao. Ano ba to? Siya, sino ang bida dito ngayon? Ito ba? Ito o ito? Ang hirap. So, pumunta na lang tayo sa future outcome. Oh my God. Dahil di ko nga alam kung sino bang bida dito sa mga tong daming tao. Meron pa nga, ito pa oh. Oh! Ano to? Ito partner nito eh. Sino to? Ano ba yan? Sakit ng ulo ko. Daming tao. So, kanino tatama to? Ito. Kaninong energy to? Ito siguro. Ito yung ex niya eh. Ito. So, sa dami ng tao, ito ang nakagip na energy. So, itong ex nito, hindi na siya aasa na magkakabalikan pa sila nitong asawa niya. At mag-move on na lang siya, oh. Maghahanap na lang siya ng iba. Pero tingin ko, malapit niya nang makuha yung success na kung ano man ang gusto niyang i-manifest dito o tina-target. Kailangan na lang niya maghintay. O pwede rin namang tama lang yung choice na pag-move on kung yun man ang gusto niyang mangyari. Anyways, ang komplikado ng reading na to. Sumakit ang ulo ko. Kuha tayo ng dagdag info ba dito? Kaya lang, kung magdadagdag ako ng info dito, kanino tatama? Ang daming tao. Ito. Wag na. Ito na lang. Libra to, di ba? Sino yung possible partner ng Libra sa kwento na to? Regardless kung sino ka dyan, kung ikaw to, ito, o ito. So, sino yung possible partner dito ng Libra? Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Scorpio, di particular sa Scorpio kasi umulit yung Scorpio. O Leo. Ngayon, kung kakilala, sabi natin hindi tumama sa inyo pero tingin nyo kakilala nyo yung tao sa reading. So, ito yung possible zodiac sign ng kakilala nyo. Tatamaan ng reading na to. Capricorn, Taurus, isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn,
particular Taurus. Kung dito, umuulit yung water sign, particular Scorpio. Ito, particular Taurus. Kung earth sign. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.